isang magandang gabi po sa ating lahat mga ka-BJ. Good evening, good evening, good evening po sa ating lahat. It's already 11:37 ng gabi mga ka-BJ. Kakauwi ko lang galing sa somewhere down the road. Somewhere down the road. So yun na nga mga ka-BJ, no. Dapat yung vlog namin is part 1 lang yon. Wala talagang part yun. Kaya lang, mga ka-BJ, may mga nangahamon eh. May nangahamon. May naghamon. Sana all may naghamon. So, ano yun? Hamonado? Hindi. So, yun na nga mga ka-BJ. Dapat kasi talaga part 1 lang yung vlog namin. Kaya nga lang, may naghamon nga daw kasi na total naman daw, alam ko, mga ka-BJ. So, ito part 2 ha. Sagutin lang natin yung mga dapat sagutin. Sige be, tawagin niyo ako pagkakain na. Sabi nga kasi ganito. Sabi nga daw niya, total naman daw, sinabi naman daw sa akin ni Kuya, sa amin, kung sino yung kumuha ng 40K, why not coconut na sabihin ko yung pangalan, mag-name drop ako. Ano ako bali? Diyos ko. Ano ako bali? Hindi ako tanga. No? Hindi ako tanga. Bakit? Bakit ko hindi ako nag-name drop? Unang-una, pag nag-name drop ako, pag gipitan or anuhan, kunwari magkasukan, dumating tayo sa point na gano'n, di ba? Di ako ang madadali kasi nagkano ako ng pangalan nang wala akong ebidensya. Tama o may tama siya? Charot. Di ba? Hindi mo ako madadali sa ganyan na tawag dito, mamaya mga ka-BJ, kakain muna ako kasi I'm so hungry. So, I'll be right back mga ka-BJ at ituloy natin yung discussion natin mamaya. So, I'm back mga ka-BJ and I'm done eating. Ngayon pala kami kumain eh. Sorry naman. So, yun na nga mga ka-BJ. Balik tayo, no? Ayun. O, diba? May na ulit. Kisawsaw, no? Alam daw. Bakit nga daw? Alam ko naman daw. Bakit hindi ko daw sabihin yung pangalan? Basta yun lang yung ano ko. Hindi niyo ako madadali sa ganyan. No. Hindi ako tanga para magsalita or mag-name drop ng pangalan. Diba? Bakit? Ba't ako mag-name drop ng pangalan? Malinaw ko namang sinabi na hindi ko alam kung sinong hindi, ganito yan. Ang paliwanag ko, hindi ko nakita sa CCTV kung sino yung kumuha. Dahil bukod tanging ang nakita sa CCTV ay 3 tao lang. 3 tao na tatlong tao. Pero hindi pinakita doon or hindi nakita doon na may kumuha. So bakit ako mag-name drop? Ano ako, tanga? Strategy-wise? Strategy-wise. Ano yan, para daliin nyo ako? No, hindi ako pinanganak hindi ako pinanganak kahapon. 'Di ba? What I mean mga ka-BJ, dun sa mga nagsasabi na dun nga sa nagsabi kasi naman yung iba no, tatawa lang ako. Kasi yung iba hindi naman kasi inintindi yung vlog. Malinaw ko namang sinabi na kaya ako nagsalita kasi nga inopen up na naman yung bagay na yan. Hindi ako magtatapik niyan kung wala akong nabasang komento. At higit sa lahat, yung isang, alam mo yung isang 80-80 na nag-comment na sabi niya, wala naman daw binanggit si Ka-Business na kami ang kumuha. Bakit? May sinabi ba ako na si Ka-Business ang nambintang sa amin? Hello? Never akong nagbanggit ng ganun. 80-80 yarn. Diba? Wala akong binanggit na nagsabi si Kuya na kami ang nagkuha. Wala namang hindi naman, may nag-name drop ba si Kuya? Di ba wala naman? So, siya hindi nag-name drop. Ba't ako mag-name drop? Hindi naman ako yung nawalan ng pera. Higit sa lahat. Di ba? Wala akong karapatan na maglabas ng pangalan. Isip-isip din kasi. So, parang, yung naghamon kasi, parang siya, nila yon para siguro, mapahamak ako or what? No.
Pasensya na pero hindi ako tanga at hindi ako pinanganak kahapon. At alam nyo yan. Kayo, alam nyo na alam ko. Natatawa na lang ako. Basta ako, eto lang masasabi ko dun sa mga nagko-komento, no. Wala ka kasi sanang wala naman na kasi sanang part 2 to. Kasi ang dapat na next na vlog ko is patungkol dyan sa utang na loob. Yan sana ang dapat kong i-next vlog. Kasi nga may, sabi nga nung naghamon sa akin, sabi nga, asa na daw yung hanggang dulo. Pine-question niya eh. Diba? Tas sa comment section niya, ng taong yun, ay wag name drop. No. Ang sabi dun sa mga comment section niya, daming mga comment doon na ang kapal doon ng mukha ko, ang kapal doon ng mukha namin, wala daw kaming utang na loob. So ngayon, dahil pinahaba mo, ikaw na ang gumawa kung bakit kami nagsasalita ngayon. Ikaw ang may kasalanan. Okay? Dahil pinahaba mo pa ng pinahaba. Ngayon, kung magsasalita man ako, kasalanan mo yun. No? Kasalanan mo. Nananahimik na kami 2 linggo na nga kaming. Ang pure content namin is all about family. All about kung saan kami pupunta, kung saan kami, alam niyo yun, di ba, yung mga blessings, yun na lang dapat ang mga content namin eh. Pero dahil sa iyo, dahil ayaw mong tumigil, o ngayon, may ibang taong madadamay dahil sa kagagawan mo. Hindi ako papayag mga ka-BJ na apakan lang kami. Pagsasalitaan kami, tapos halos sampalin or isampal sa pagmumukha namin yung utang na loob na lagi nyong pinapamukha sa amin. Hindi ako papayag na magsalita kayo ng ganyan sa amin. Bakit? Dahil marunong kaming tumupad sa kung ano yung pinangako namin. Next vlog natin tatalakayin yan. Sisimulan namin yan dun sa part na bago kami umuwi. Bago kami bumalik. Sisimulan ko dyan mga ka-BJ. Tandaan nyo yan, sisimulan ko yan dyan. So, ito lang muna tatalakayin ko dun sa mga nag-comment. Ito sa vlog ko nga. Hindi po paikot-ikot yung sinasabi ko. Binabalik ko lang or sinasabi ko sa inyo kung bakit ako nagsalita. Kasi nga, dahil nga dun sa mga nagkomento, hindi ko po siya inopen up ng for the views lang. Hindi ganun yun. Kasi nga, ang ganda-ganda na ng takbo ng vlog namin. Kahit mababa yung views namin, ang importante, masaya. Doon ako komportable na masaya kami. At hindi po toxic yung paglilinis ng pangalan. Natural, may karapatan kaming linisin ang pangalan namin. Dahil nga, kami isa sa pinagbibintangan. Diba? O sige, ganito. Doon sa mga nagsasabi na sana manahimik na lang ako, alam naman daw namin sa sarili namin na hindi kami ang kumuha. Yes! Alam namin sa sarili namin. So, paano yun? Sarili lang namin yung lilinisan namin. Sasabihin namin sa sarili namin, hindi ikaw ang kumuha. Ganun lang. Pero yung panghuhusga ng ibang tao, hindi namin kayang linisin. Tapos may nagkomento pa na, masasaktan yung 3 tao na sinasabi mo. So, ganun. Sila may karapatang masaktan, kami walang karapatan masaktan. Ano yun? Ano yun? Fair pa ba yun? It's unfair. Sila pwedeng masaktan. Kami hindi. Ganon. Tao rin kami. Ilang buwan ba namin tawag dito? Ilang buwan ba kaming hindi nagsalita? Sa kahit sa channel lang iba na kami yung laging sinasabi na nagnakaw. Ako, si Bay, si Kuya Estong. Ako, nanahimik ako dahil sabi nga ni Kuya nun, huwag nyo nang pahabain, huwag na kayong magsalita. Okay, fine. Diba? Hindi kami nagsalita. Pero ganyan na inuungkat na naman sa comment section niya, sinasabi na, diba? Paulit-ulit eh. So ngayon,
magsasalita ako. May karapatan ako. May karapatan kaming linisin ang pangalan namin. Dahil sino ba ang inaasahan yung maglilinis ng pangalan namin? Sa tagal ng panahon, ilang buwan na. Pero bakit ganun pa rin ang lumalabas? Bakit kami pa rin? 'Di ba? So better, linisin ko na. Ayun, salamat sa mga nagpapayo na dapat hindi na namin ungkatin pa dahil alam namin sa sarili namin. Oo nga, paulit-ulit naman eh. Alam nga namin sa sarili namin yun. Ang problema nga, yung ibang tao, hindi nga matahimik. Eh paano yan? Naapektuhan yung mga kanya-kanyang pamilya namin. Anong gusto nyo? Manahimik pa rin kami. Doon na lang yan pa. Okay na yan. Simula talaga. Diba? Naapektuhan na nga eh. Mga ka-BJ, naapektuhan na. So anong gusto nyo? Ganun pa rin. Tahimik pa rin. No! Hindi ganun. Hindi pa rin dapat manahimik. Hindi na dapat manahimik. Kaya dun sa naghamon, ikaw na lang. Baka may alam ka. Baka nabanggit sa'yo. O edi ikaw, magsalita ka kung gusto mong mag-name drop. Kasi, based sa thumbnail, sa title mo, sabi mo, tukoy na. Wala naman akong tinutukoy kasi kung ako lang, wala akong tinutukoy doon sa 3 tao na yun. Ang sabi ko lang, 3 ang nakita sa CCTV. Pero never ako nagtukoy kung sino doon sa 3. Although, yun nga, oo, may sinabi nga si Kuya sa amin. Nung nagpunta dito, June 28, hindi ko makakalimutan yun. June 28 ng gabi. Bumisita sila rito. Hindi na nga lang na-upload yung vlog na yun eh. Pero hindi yun naka-vlog yung pagkabanggit doon sa pangalan. Hindi, kasi ako na-shock din ako nung nalaman ko, nung nag-name drop si Kuya sa amin. Pero hindi ko rin isasabihin sa inyo kung sino. Dahil po wala akong karapatan. Okay? Wala po akong karapatan. Wala kaming karapatan na magbigay ng pangalan. Hindi sa binibigyan ko kayo ng question sa mga utak nyo. Hindi sa ganun. Kaya lang mga ka-BJ, ako naman ang madadali. Ano bang ebidensya ang hawak ko? Wala. Wala akong ebidensya ang hawak. Nasa kanila yung CCTV footage. Wala sa akin. Pinapanood lang sa akin. Pinanood lang sa amin. So, kaya nga ayoko mag-name drop kasi wala naman sa akin yung footage. At saka isa pa, kahit nasa akin ang footage, kahit meron akong copy nun, hindi ko pa rin, ibigay sa inyo yung pangalan. Dahil po wala akong karapatan. Ulitin ko, wala po kaming karapatan na magsalita patungkol sa bagay na yan. Ang tangi ko lang magagawa is paglilinis ng pangalan namin. 'Di ba? Yung iba kasi sinasabi for the views. Bakit? Kung kayo kaya lumagay sa sitwasyon namin. So ito ang isipin nyo dun sa mga nanguhusga, no. Ito isipin nyo. Bago kayo mag-comment, ito ang itatak nyo sa utak nyo muna. Paano kaya kung kami ang mapagbintangan? Di ba ako magre-react? Mananahimik lang ba ako? So, ganun ba yon? Kung sa korte nga, yung taong guilty or hindi guilty, nagde-defend sa sarili nila, paano pa kaya kami na wala naman talagang ginawa? Di ba? Doon sa nagsabi, Rodelia Isguera ba yun? Sabi niya, bakit guilty? Pag pala naglinis ng pangalan, guilty. So pag ikaw, pagbintangan kita, magnanakaw ka, Rodelia Isguera. Magnanakaw ka. Ikaw ang kumuha ng pera. So ngayon, i-defend mo kunwari yung sarili mo. So ibig sabihin, guilty ka. Ganon? Ganon ba yun? Guilty? Pag naglinis ng pangalan, guilty na pala sa inyo yun. Diba? Common sense kasi. Di sana wala ng part 2 kung ginamit nyo yung hearing comprehension nyo or yung comprehension nyo sa pagkakaintindi dun sa nauna kong vlog. Bakit nga ba? Diba? Ulitin ko, dun sa mga na hindi nakaintindi ha, kasi marami talagang makitid ang utak. Grabe,
Doon ko talaga na-prove kanina while reading the comment. Doon ko na-prove na ay ang kikitid ng utak at ang daming marites. No? Ang kikitid ng utak nyo. Bakit daw? Nakakasawa daw. Uy, bakit ka pa nanonood? Kung nagsasawa ka pala, ano yan? Nakikimarites ka lang? Ganun. Porket hindi ako nagsabi kung sino. Ano ako, bali? Ba't ako magsasalita ng pangalan? Hindi naman akong nawala ng pera. 'Di ba? So, yun nga. Para ulitin ko lang ha. Para dun sa mga taong makitid ang utak at hindi nakaintindi sa nauna kong vlog. Kaya po ako nagsalita. Hindi po sa pag-uungkat yun, kundi dahil nga may nababasa na naman akong mga komentong ganun. Bago lang po yung comment, hindi po nakaraan. Bago nga lang eh. Last week lang na comment. Nabasa ko. So ano yun? Mananahimik ako. Hindi ako magsasalita. Ganon. Paulit-ulit na nga na naman eh. Tatahimik pa rin ba ako? Pasensya na pero hindi po ako ganun. Hindi ako basta-basta mananahimik. Hindi nyo na ako mapapatahimik. Dun sa mga sa mga iba na hindi nyo na ako mapapatahimik. Unang-una, hindi ko hahayaang dadalhin niya ng anak ko. Ay, ito pa. May isa pang nagkomento. Sabi niya, ang mas dapat ko raw ipaliwanag. Sabi niya, just saying, ang mas dapat ko raw ipaliwanag is yung patungkol sa nangyari sa akin nun. Mas dapat ko raw yung ipaliwanag sa anak ko. FYI, may kaya kong ipaliwanag sa anak ko yun. Bakit? May tao sa likod nun. May tao sa likod nung nangyari sa akin. At alam ko na kung sino. Kaya kong ipaliwanag sa anak ko yun. Ang hindi ko kayang may paliwanag sa anak ko is patungkol dito kasi nga pambibintang eh. Iba yung pambibintang doon sa nagbiniktima ako. Iba yun. Mas madaling may paliwanag yung biniktima ako kaysa doon sa pinagbintangan. Pinagbintangan wala ngang proof eh. Pero pinagbintangan. Pero yung pagiging biktima ko doon may proof na. 'Di ba? May pruweba na ako. May nakuha ako eh. Doon patungkol sa nangyari sa akin noon. Ayoko lang munang i-ano yan ngayon kasi kulang pa. Kulang pa, konti pa mga ka-BJ, konti pa. Pero ito patungkol dito, yan ang mahirap maipaliwanag sa anak ko. At pwede niya yung kalakhan, lalo na pag nababasa yung mga ganong komento. Sige, dun sa nag-comment na yun, mas dapat mong ipaliwanag sa magiging anak mo or sa anak mo, kung meron ka man, yung pagiging sismosa mo at pagiging judgmental mo. Yan ang dapat mong ipaliwanag sa anak mo. 'Di ba? Judgmental ka masyado eh. Kaya nga lagi yung sinasabi, wala kayong alam. Wala kayong mga alam. Imbis kami, nananahimik. 'Di ba? Kaya nga sabi nga namin noon ni Kuya Estong, huling vlog na namin yon, yung doon kami. Kaya lang ayaw nga tumigil, 'di ba? So ngayon, lumala. So ngayon, umabot sa ganito na naman. Dahil nga, sa comment section niya, nauungkat ang mga bagay na hindi dapat maungkat. 'Di ba? O ngayon, patungkol sa utang na loob, patungkol sa skandal, ungkatin natin yan. Yun yung gusto nyo eh. Gusto nyo bang malaman kung sinong nasa likod nun? Gusto nyo talagang malaman kung sino? 'Di ba? Kasi mga ka-BJ, yung mga bagay na yon matagal na panahon na, 'di ba? Yung patungkol pa nga lang sa akin noon is 4 years ago. 4 years ago na yun mga ka-BJ. Pero inungkat lang ng inungkat ng mga tao sa comment section niya dahil sa kagagawan ng isang tao dyan na hindi manahimik, na laging nagpapa-views. Hindi pa rin tumitigil eh. Eh kami nanahimik na, 2 linggo na nga walang vlog. Patungkol sa kanya kasi nga sabi ko nga, hindi na namin siya sasagutin. Kasi once na pinatulan mo ang isang taong walang common sense,
higit sa lahat, isang taong walang kwenta, di ibig sabihin, wala ka rin akong kwenta. Wala rin kaming kwenta. Kung pinatulan namin siya sa kung anong pinagsasabi niya. Kaya lang, mga ka-BJ, yung comment section kasi niya, hindi ko siya pinatulan. Pero yung mga comment section niya, pero tignan nyo, magbasa kayo kung ano yung mababasa nyo, kung gaano kabastos. Sige nga, kahit sino mga ka-BJ magre-react. Yung comment na bembangin, na hinart niya, yung comment na sinabing ibi-BJ ka ni Junjun para manahimik, hinart niya, sige, puro pa kayo kabastusan. Lahat naman kayo naka-screenshots naman kayo eh. Di ba ang NBI kaya naman talagang mag-trace up yan mga ka-BJ? Ng mga taong katulad niyan. Huwag kayong mag-alala. Darating din tayo sa panahon na yan. Darating din tayo sa pagkakataon na yan. Di ba? Sa akin lang, kung sana nanahimik na lang eh. Di ba? Kung sana nung sinabi naming stop na, edi sana nag-stop na lang din siya, di ba? Kaso hindi. Akala ko naman yung nagsabi na siya na titigil na. Nagsorry pa nga. Yun pala hindi. Oh. So ngayon, nalihis na tuloy tayo. Balik na tayo dito sa CCTV. Yun lang sinasabi ko mga ka-BJ. Wala akong pruweba kung sino yung kumuha. Dahil hindi po nakita, ulitin ko hindi po nakita doon sa video na napanood ko kung sinong kumuha. Okay? Hindi ko napanood. Or wala akong nakita. Kaya bakit ako mag-name drop? Hindi po ako baliw para idiin yung sarili ko. 'Di ba? Hindi ako baliw para gawin 'yon. Kaya nga doon sa mga nagko-komento, pasensya na kayo Hindi niyo po ako mapapaamin sa bagay na 'yan. Dahil wala naman talaga 'Di ba? Pero totoong na may nawalang pera. Totoo naman 'yun. Ang hindi totoo is yung wala akong nakita. I mean, wala sa CCTV. Hindi nakita sa CCTV yung mismong kumuha. I mean, ang gulo mo, Junjun. Yun yung totoo. Yun na kasi napanood. Kaya huwag niyong ipilit sa akin na mag-name drop. Kayo na lang kung gusto niyong mag-name drop. Hindi kasi ganito yan mga ka-BJ, no? Kawawa kasi ang pamilya nung mga taong napagbibintangan. Like Kuya Istong. Imagine niyo yung nagkomento na umamin daw si Kuya Istong kay Kuya at nakiusap daw para daw sa kapakanan ng mga anak niya. Wala namang nangyaring ganun eh. Nung bumalik si Kuya Istong doon, nung pumunta si Kuya Istong doon, nung galing siya sa Taguig, maayos silang nag-usap ni Kuya. At ang nangyari nun is nagpaalam siya. Pero yung sinasabi nung nagkomento na nagpaalam daw si Kuya, umamin daw si Kuya Istong, walang ganong pangyayari. Walang ganon. Kaya nakakapagtaka naman na may mga ganong lumalabas na komento. Diba? So parang ang nangyayari mga ka-BJ, napagbintangan din sila Kuya Istong. Which is, masakit yun sa part ng pamilya niya. Especially nung kapatid niya at ng bayaw niya. Paano pa kaya kami? Kung sila nga nasaktan, paano pa kaya yung mga pamilya namin? Hindi ko po kasi inaano mga ka-BJ. Kaya po ako nagsasalita din. Kasi hindi ko po, ayoko pong umabot pa po sa sitwasyon or sa pagkakataon na mismo yung ate ko ang mag-comment. Kasi, alam po ng ate ko yung nag-open up po ako sa kanya ng lahat po ng nangyari sa amin. Simula po noon. As in, yung mga basta, nakwento ko lahat sa kapatid ko. Paano kaya kung yung kapatid ko mismo ang magkomento? Dahil hindi makatiis.
na nakakabasa ng ganun. Sige, anong gagawin nyo? Sige nga, di mas lalong mabubuking. Di mas lalong lalabas. Kami nananahimik. Huwag nyo akong ilagay kasi, lagi ko nga sinasabi, huwag nyo akong ilagay sa sitwasyon na hindi nyo magugustuhan, na magsasalita ako. Kasi magsasalita talaga ako. Diba? Huwag nyo akong ilagay sa ganun. Kilala nyo naman ako sa pagiging prangka eh. Kaya huwag nyo akong ilagay sa ganung sitwasyon. O ngayon, nagsalita ako patungkol dyan. So yun yung totoo eh. May magagawa ba ako? Isa yun lang talaga nakita ko. 3 tao. At then, yung binanggit ni Kuya. Kung sino man yun, akin na lang yun. Amin na lang yun. 'Di ba? Kung may umamin sa kanila, kung ano yung na-vlog ni Kuya doon, vlog nila yun eh. Siguro nga, hindi ko alam. Malay ko, sa bagay na yun. Kung may umamin ba, or kung ano ba, basta, wala akong alam doon. Sa bagay na yun. Basta ang alam ko lang, is yung napanood ko sa CCTV, yun lang yung alam ko. Tungkol sa mga bagay-bagay na ganyan, wala na akong alam, mga ka-BJ. 'Di ba? Tsaka, bakit parang ang pinopoint out nyo, parang sinisira ko ang kabisnes? Hindi. Ba't naman ako nagsisira? Sinasabi ko lang naman, yung kung ano yung nakita ko. Paninira ba yung paglilinis ng pangalan namin? Wala kasi kayong maaasahan na maglilinis ng pangalan namin, kundi kami lang mismo. At hindi po ibig sabihin na naglinis ng pangalan, na idinipensa ang sarili, ay guilty na. Walang ganon. Sa tagal na panahon, na ngayon na nga lang kami nagbigay ng side namin eh. Wala ba kaming karapatan na magbigay naman ng aming side? Wala ba kaming rights na ganon? Sila lang ba ang may karapatan magbigay ng kanilang side? Paano kaming kawawang na pagbibintangan? Kami yung kawawa eh. Kung tutusin, alam mo yun sa comment section noon, yung kasagsagan ng na yun, mga ka-BJ, yung kasagsagan ng issue na yun, grabe, kung alam nyo lang na parang durog na durog si Kuya Estong noon sa comment section. Kami nga, kasi marami-rami rin yung mga, hindi man ganun pero marami-rami din yung nagkomento na kami, kasi nga hindi kami napanood sa vlog. Dahil wala nga kami doon sa vlog, na 4 lang silang nag-vlog. Pero, hindi nila na alam na yun nga, may vlog yun na nauna. May nauna na kasing vlog yun. Si Bay, si Vincent, si Kenneth, si Damulag, si Kuya Bong, si Bornok, si Kuya Bugi, si Kuya. Ando ba si Paps hanggang? Yung time na yun? Hindi ko alam kung nandun si Paps noon. Sila yung nag-vlog. Patungkol nga dyan sa nawawalang 40,000. Si Kuya Estong nung nasa Taguig, minessage na siya nung nila Paps sa GC. Hindi nga siya makapunta noon, mga ka-BJ. Kasi nga malayo nga naman talaga ang Taguig. Okay? Malayo ang Taguig. And then, yun, nag-vlog sila. Kaya nga lang hindi na-upload. Hindi siya na-upload. At kahit naman ako, nagtaka rin ako kasi kinabukasan, iba yung napanood kong upload, na 4 lang sila. So doon ko nakita na nung nagbasa na ako ng comment, doon ko na, pagka wala pala kami pala ang may kasalanan dahil wala kami sa vlog. Dahil wala si Bay sa vlog na yun. Napagbintangan. Dahil hindi nila nakita. Sabi nga doon sa comment na yun, nung time na yun eh. Hindi si Burnok, hindi si Bugi, hindi si Bong. Kasi sila ang kasama ni Kabisnes na nag-vlog. Ang wala dyan si Bay, si Estong, si Damulag. Oh, di ba? Sila ang napagbintangan. Sinong kawawa? Di yung napagbintangan, dahil lang hindi lang nakita sa vlog, di ba?
Ako kahit tatawa ako. Ako nga, nakasakasama lang ni Mrs. Ka-Business nung time na yun, na hindi naman ako humihiwalay nun kay ate. Kasama nga napagbintangan eh. So, paano yun? Humaba pala yung kamay ko. Naging lastikuman pala ako para makuha ko yung pera. Habang katabi ko si Mrs. Ka-Business, sa likod siguro ni Mrs. Ka-Business na sumaba yung kamay ko. Ganon. Ang nangyari, pinahaba ko yung kamay ko sa likod ni Mrs. Ka-Business para makuha ko yung pera. Ganon ba yun? Diba? Kaya nga, sinasabi ko mga ka-BJ, kung nauna lang sigurong kung na-i-upload lang yung vlog na yun siguro hindi kami nasali sa mapagbibintangan. Parang ganun ba yun? Diba? Ang kawawa kasi talaga is yung mga taong walang kinalaman na, ayun nga, sila yung nasabihan na, kumuha. Ako daw, kapag pinambili ko raw ng skincare, sana all. Grabe talaga yung komento, no? Grabe mag-isip. Useless. Hindi useless. Napaka walang utak nung nag-isip nun. Pambibili daw ng skincare. 40,000? Eh di sana umuwi na lang kami ng probinsya kung kinuha namin yung 40,000. Ayun pa nga pala. May nabasa pala akong komento nung nakaraan na yung kami nga daw kasi talaga ang kumuha ng 40,000, kaya daw may pamasahe kami pauwi ng probinsya. Diyos ko. Pati ba naman yun, natatawa ako. Dahil pinaliwanag ko na yan eh. Yung pinamasahe namin noon, pauwi ng probinsya, savings namin yun, na iniwan ko kay ate. Savings yun. Umabot yun ng 20,000 mahigit. Na, iniwan-iwan ko kay ate para nga, in case lang na wala kaming pera or mangailangan kami, may mahuhugot kami na nandun kay ate. Kasi sabi ko nga, pag ako nga hawak, baka maubos lang sa akin. So, pinahawak ko kay ate yung pera. So, nung time na gusto na namin umuwi, winidraw ko kay ate kasi nga sabi ko, pamamasahe namin para makapagbakasyon. Kaya dun sa naghaka-haka ng ganon, eh di wow. Nagpasalamat na nga lang kami kila Ate Josephine noon kasi nagpaabot ng pagmamahal si Nanay Rose para may pandagdag kami noon sa namin. Kasi as in yung pera ko noon, saktuhan lang pamasahe namin sa bus. Nagbigay si Ate Jo at si Nanay Rose, pangdagdag namin yun sa habang nagbabiyahe kami na may magagastos kami. Kaya thank you kay Ate Josephine. Yung time na tsaka kay Nanay Rose. Dinagdagan nila yung allowance namin noon. Nung time na yun. Diba? Nadagdagan. Kaya kami may pangkain-kain. Kasi honestly, kung walang nagpaabot no ng namin, wala kaming pangkain-kain. Ang laki ng gastos namin sa foods eh. Nung time na yun, ang laki ng gastos namin sa foods. Kaya nga sinasabi ko, kung kami ang kumuha ng 40K, edi sana hindi kami hirap-hirap na dun. Hindi sana may pamasahe na kami back and forth. Galit ka? Hindi. Hindi ba? Mga ka-BJ. Yun yung sinasabi ko. Kaya sana malinaw na sa inyong utak. Malinaw na lalo na sa mga makikitid ang utak. Again, linawin ko, wala akong karapatan, wala kaming mga karapatan na magbigay ng pangalan. Yun lang ang kaya namin gawin, paglilinis ng pangalan namin. At ina-assure ko sa inyo, wala rin po si Kuya Istong doon sa CCTV na yon na napanood ko. Wala po si Kuya Istong doon. Kasi si Kuya Istong is nauna na siyang umuwi kasama si Kenneth na nagmotor sila. Sila ang naunang umuwi. Sila Kenneth. Ngayon, malinaw na yan ha. At kung bakit kami nagsalita, ayun, paglilinis lang. Paglilinaw. Higit sa lahat, para na rin sa mga kanya-kanyang pamilya namin. So ayun,
Hindi na natin pabain kasi sasabihin, paikot-ikot na naman. So, ayan, huli na yan. Huli na yan. That's the part 2 and last part ng about din sa CCTV. Okay? At least, naibigay ko na yung side namin. Bahala na yung mga magkikitid ng utak kung sino pa yung isipin nyo. Basta at least, once and for all, na gumaan yung pakiramdam ko na nailabas din namin yung side namin, yun naman ang importante para sa akin. Gumaan yung pakiramdam ko na naidepensa din namin yung mga sarili namin. Kasi na hindi ko naman nagawa yan noon. Hindi ko nagawang idepensa yung sarili namin noon. So ngayon ko nagawa. And then, period. The end. Okay. So yun na nga, salamat po sa lahat ng viewers, silent viewers, subscribers na walang sawang sumusupport at nanonood ng aming mga vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa lahat na rin po ng aming mga butihing sponsors. Ayun. Salamat po at lalong-lalo na po doon sa mga naniniwala sa amin. Maraming salamat po dahil hindi po talaga kayo nagsawa na suportahan kami at panoorin yung aming mga vlogs. Thank you so much po sa inyong lahat, mga ka-BJ, mga kabay, mga kabubugan, mga kapapaya natin dyan. God bless us all po. Always be happy. At least, panatag na ako. Okay na ako. Next naman natin is siyang sa walang utang na loob. Abangan nyo mga ka-BJ dahil sisimulan natin yan mula sa pinakasimula hanggang sa nang bumukod kami. At yung totoong rason, ayun, sasabihin ko na sa inyo, yung totoong rason kung bakit nakapag-desisyon kami na magbukod at umalis doon. God bless po mga ka-BJ. I love you all po.